Ayos, thank you. Brother Ogie, amen. Hallelujah sa inyong ministry. Magandang umaga sa inyong lahat, amen. Sabay-sabay, Sunday is Lord, kaya lang, marami na akong nagkaka-amnesia. Nakalimutan na ata nila Sunday is Lord's Day. Yan mo ba? Pero, tuloy lang. Just keep going. Amen? Hallelujah. Tulad po ng pangangaral ko noon ay napakahalaga po sa Panginoon ang araw ng linggo. Amen? Bago po ako mangaral, kagabi sa aming discipleship meeting ay nagtanong ako sa mga disciples, ano ang pagkakilala nyo sa Diyos? Di ba? May nagsabi na ang Diyos ay banal, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay dakila, meron pang tagapagligtas, pero yung sinagot ni Sam, nandiyan pa si Sam? Sabi niya, ang Diyos ay magaling. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay magaling? Amen. Alam niyo, totoo po yun, ang Diyos ay magaling. Kasi sa tuwing ako po ay gumagawa ng pangangaral, minsan sa akin po mga kapatid ay sakto lang, simple lang. Amen. Kumbaga, Panginoon, ito po ba talaga yung pangangaral? O sige po, ikaw na bahala, magsasalita lang ako, pero ikaw ang mausap. At napatunayan ko nga, mga kapatid, yung paminsan yung para bang yung mga preaching na walang impact sa akin ay meron pala talagang kakausapin ng Panginoon sa loob ng church nung araw na yun. Amen. Halimbawa ay nangaral ako nung let's talk about sex. Alala niyo po ba yung preaching na yun? Hindi ko alam, meron po palang kapatiran dito na bago siya umatid, ipinapanalangin niya sa Panginoon na, Panginoon, natin ako ngayon. Gusto ko yung preaching ko, yung may kinalaman sa paksa na yun. Tapos yun nga yung preaching. Amen? Tapos nung nakaraang Sunday, nangaral ako about family. Kung titignan nyo, parang simple lang yung pangangaral, pero hindi ko alam, may papupuntahin pala ang Panginoon nung araw na yun, na meron silang kinakaharap na problema sa pamilya. Ganon kagaling ang Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, yes, pwedeng yung preaching ay hindi para sa'yo. Amen. Pero, hindi ibig sabihin na hindi para sa'yo ay babaliwalain mo na. Itabi mo lang. Dahil naniniwala ako, sa darating ang araw, malalagay ka sa ganung kalagayan. Kapag nalagay ka sa ganung kalagayan, dalangin ko na ipaalala sa inyo ng Panginoon yung pangangaral na yun. Amen po ba? Yes, hindi palaging pare-pares minsan ang pangungusap, ang dealing ng Panginoon. Pero naniniwala ko, amen, ano man ang pamamaraan ng Panginoon, meron siyang kinakausap. Hindi ko alam yun. Basta ako nangangaral lang. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ngayong umaga, hallelujah, tulungan tayo ng ating Panginoon. Luke chapter 9. Amen. Luke chapter 9. Verses 12 to 17. Isa sa mga magandang Christian song ay yung kantang Waymaker. Ang lyrics po sa chorus ay nakalagay po sa inyong harapan. You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. My God, that is who you are. Diyos, ikaw yan. Amen. At ang pangaral po ngayong umaga ay hindi po talaga pagpapalakas, pagpamaling niyo po ako. Amen. Pero paglaanan po natin ito ng oras, ang gusto ko pong bigyan ng pansin dyan ay yung miracle worker. Ang Diyos ay manggagawa ng himala. Amen. Katunayan, ang Diyos lang po talagang makakagawa ng himala. Amen. Wala kung sino mang tao ang kayang gumawa ng himala. Diyos lang po ang may kakayahan na gumawa ng himala. Can you say amen? Amen. Ang himala po ay hindi po kayang ipaliwanag ng tao. Amen? Paano nangyari yun? Ang hirap ipaliwanag kasi nga himala. Amen po ba? Basta ang alam lang natin, Diyos ang gumawa. Merong miracle healing, merong miracle conversion,
miracle healing, yung himala sa pagpapagaling, miracle conversion, yung tao na yon ay talagang naligtas at nabago ang buhay. Totoo po yun. Amen po ba? Hallelujah. At isa sa mga himala na ginagawa ng Diyos na atin po pag-uusapan ngayong umaga ay provision. Sino pong may pangangailangan ngayong umaga? Amen. Amen? May pangangailangan, himalang tinugunan ng Diyos. Ito pong pangangaral po na ito ay inspired from Pastor Greg Mitchell, yung ating pong international leader. May pinasa po na link si Pastor Boyen sa aming pastors group sa Viber. Si Pastor Greg ay nangaral sa isang conference sa ating fellowship sa Amerika at ang pamagat ng kanyang pangangaral ay Miracle Provision. Pinanood ko po. Ako ay nahipo personally. Nangusap ang Diyos sa amin. At sabi ko, hindi lang dapat ako ang makaalam nito. Kailangan din itong malaman ng mga mananampalataya. At yun po may pangangaral ko. Kagaya po ng nakikita niyo na sa inyong harapan, Miracle Provision. Ang himala sa paglalaan. Basahin po natin ang ating main text. Pamilyar na po kayo sa kwentong ito. Luke chapter 9, verses 12 hanggang 17. Nang magdapit hapon na, lumapit sa kanya ang 12 alagad at sinabi, paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa kanayunan at kabukiran na malapit para humanap ng matutuluyan at makakain dahil nasa ilang na lugar po tayo, wilderness, disyerto. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, 5 tinapay at 2 isda lang po ang mayroon tayo. Hindi ito kakasya. Maliban na lang kung bibili kami ng pagkain para sa kanila. May 5,000 lalaki ang naroon. Sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, paupuin ninyo sila ng grupo-grupo. Tig 50 bawat grupo. At pinaupo nga sila at pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa mga alagad niya para ipamigay sa mga tao. Verse 17, kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, inipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Amen. Tayo po'y manalangin ngayong umaga, Panginoon. Marami pong salamat. Sa umagang ito, tulungan mo, Diyos, ang bawat isang, bawat mananampalataya sa lugar na ito, Panginoon, na piniling sumamba sa iyo, Panginoon, makasama namin sa gawain, Panginoon, Lord, ngayong umaga, ikaw po, Diyos, ang banal na Espiritu, malaya at makapangyarihang kumilos at mangusap, Panginoon, sa puso ng bawat mga anak mo, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan mo po kami na aming maintindihan, maunawaan, O Diyos, ang paksa na ito tungkol, Panginoon, sa miracle provision, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Miracle provision. Una po natin pag-usapan, miracle promise. Ito pong binasa nating kwento tungkol sa pagpapakain ng 5,000 lalaki ay nakatala sa 4 na gospel books sa Bible. Matthew, Mark, Luke, at John. Yun po yung mga gospel books sa Bible. Naroon po ang talaan ng kwento ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Makikita niyo po sa Matthew, Mark, Luke, at John. At ibig sabihin po na inulit ng 4 na beses itong kwento na ito sa magkakaibang aklat ay pagpapahayag na napakahalaga nito. Alam niyo po mga kapatid, yung may sinabi ka na isang beses lang, di ba? Pero okay na. Pero kapag yung sinasabi sa iyo o yung sasabihin mo ay inuulit mo ng inuulit, ibig sabihin may gusto kang talagang iparating. Di ba? May idinidiin ka, may pinupunto ka. Kasi yung sasabihin mo, napakahalaga. Amin po ba? Amen? At inulit-ulit po ang kwentong ito sa 4 na magkakaibang aklat para ipaalala at ipakita sa mga makakabasa ng kwentong ito na nagpo-provide ang Diyos. Ito po ang gustong iparating sa atin ng kwentong ito. Ang Diyos ay nagpo-provide. Amen po ba? At hindi lang po ito nangyayari noon, kundi hanggang ngayon nagpo-provide ang Diyos. Amen? Ito po ang aking sinasampalataya na nagpo-provide ang Diyos. Ito po ay pangako ng Diyos. Nangako ang Diyos na magpo-provide siya dahil alam niya na mangangailangan ng tao.
Sino pong may pangangailangan ngayong umaga? Alam ng Diyos na magkukulang ang tao. Alam ng Diyos na mababawasan. Alam ng Diyos na mawawalan. Partikular sa larangan ng pananalapi. Amen po ba? Isang katotohanan sa buhay na dadanasin ng bawat isa, mangangailangan tayo ng pananalapi. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan natin ng pera. May bayarin at gastusin. Amen po ba? Ang ibang babayad ay itlog ba? Itlog? Ang ibang babayad ay pera. Kaya kailangan po natin ng pera. Amen po ba? Kaya lang may mga pagkakataon o sa maraming pagkakataon, nagkukulang tayo ng pera, nawawalan tayo ng pera, o parang ilag sa atin ang pera. Sino po sa inyo ilag sa inyong pananalapi? Amen? Isang dahilan, yung tinatawag na economic conditions, tulad ng tumaas ang presyo ng krudo nitong mga nagdaang buwan. Naapektuhan ang pananalapi ng mga may sasakyan, mga drivers, at mga riders. Siguro yung dating naiuwi nila sa kanilang pamilya na 1,000 ay pwedeng maging 700 na lang. Amen? Tapos tumaas din ang singil sa kuryente. Tama po ba? Ang dami namin nakita ni Rolin sa social media na mga hinaging ng ating mga kababayan. Yung dating binabayaran nila ng 2,000 sa kuryente, naging 5,000. Tama po ba? So, apektado nila ng pananalapi. Amen? Yung 3,000 na may tatabi sana, di ba, nataas na 3,000, yung 3,000 na may tatabi sana ay napunta sa pambayad. So, nawala doon sa tao yung 3,000 pesos. Ikalawa, mga kapatid, hindi ito kasalanan ng ekonomiya, kundi kasalanan natin. Maraming tao ang nagkukulang o nawawala ng pananalapi dahil sa mga maling pagpapasya. Bad decisions. Amen po ba? Katulad ng pastor, katulad ng pangungutang. May mga tao po kasi na ginagawang hobby ang mangutang. O kaya naman, may mga tao na parang hindi sila sanay kapag wala silang utang. May nakausap po kung gano'n. Parang hindi daw sila sanay nang wala silang utang. Pero alam niyo mga kapatid, mali yun. Ang sabi ko, mali yun. Amen. Sinasuggest ko po sa inyong lahat, mga kapatid, panoorin niyo po yung pangangaral ni Pastor Boyet last Sunday morning. Ang pamagat ng kanyang pangangaral, Financial Wisdom. At ang kanyang tinumbok po doon, karamihan ay patungkol sa pangungutang. Sino po dito ang mahilig mangutang? Panoorin niyo po yung preaching ni Pastor Boyet. Diyan pa po ba kayo? Amen? Ang ganda, pinanood namin ni Rolin. Yung tungkol sa pangungutang at yung masamang epekto ng pangungutang. At isa pa sa mga maling ginagawa ng tao, bad decisions, yung pagsusugal. Amen? Kaya mga kapatid, pakiusap, kung ikaw ay nagsusugal, itigil mo yan. Hindi sugal ang sagot sa kahirapan. Ang sabi ko, hindi sugal ang sagot sa kahirapan. Ang totoo, maraming mahirap ngayon dahil sa sugal. Amen. Tama ba si Pastor? Amen. Sabi nila, sagot daw sa kahirapan. Dami nang lumubog sa utang dahil sa sugal. Dami naghihirap ngayon dahil sa sugal. Tama po ba? Amen. Amen? At ikatlong dahilan, mga kapatid, ito po'y pwedeng spiritual assault. Sabi ng Bible sa Malakay, may devourer, mananakmal. Pamilyar po ba kayo doon? At isa sa inaatake ng kaaway sa atin ay ang ating pananalapi. So itong mga dahilan, mga kapatid, mga dahilan na ito ay nag-aalis sa atin ng pananalapi o nagiging dahilan para magkulang tayo sa pananalapi. At hindi po yun magandang balita para sa atin. Marami po ang ina-high blood ngayon dahil sa init ng panahon. Napakainit po ngayon, tama po ba? Pero alam niyo mga kapatid, may nakapagsabi, mas marami ang ina-high blood dahil walang pera. Tama po ba? Tama po ba? Amen? At isa sa mga pangunahing sanhi, bakit ang tao ay palaging stress o masyadong stress
kulang o walang pananalapi. Amen. Amen. Sa loob ng 4 na taon kong nagpapastor, amen, kitang-kita ko. Amen po ba? Amen. Kamusta kayo, bro? Kamusta? Walang pera. Ay, ganun po ba? Ares, wala tayo. Eh, bakit ako masaya? Ikaw po malungkot. Amen po ba? Amen. Kitang-kita ko, mga kapatid. Amen. Ang taong ganun, para bang binagsakan siya ng langit at lupa pag walang pera. Amen. Kasi may gusto kang bilhin, hindi mo mabili. May gusto kang puntahan, hindi mo mapuntahan. Amen po ba? Tulad ng mga alagad dito sa kwento, Luke chapter 9 verse 12, nang magdapit hapon na, lumapit sa kanyang 12 alagad at sinabi, paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa kanayunan at kabukiran na malapit para humanap ng matutuluyan at makakain. Dahil nasa ilang na lugar po tayo. Tignan niyo mga kapatid, na-stress yung mga alagad. Ang dami pa namang tao, 5,000, mga lalaki. Mga lalaki pa lang, hindi pa kasama yung mga babae, mga bata. Eh, kailangan kumain. Pero kulang ang kanilang pagkain, kulang ang resources, kulang ang pera. Tapos nasa ilang o disyerto pa sila. Kaya sabi ng mga alagad, Panginoon, papuntay na natin sila sa kanayunan, sa nayon, sa bayan, o sa kabukiran. Dahil nandito tayo sa desert place, nasa wilderness tayo sa ilang. Wala ditong karinderya, wala ditong palengke, wala ditong tindahan. Amen. Kaya sabi ng mga alagad sa Panginoon, paalisin na po natin ang mga tao. Kaya alam niyo mga kapatid, totoo, lahat kayo sasangayin dito, nakaka-stress talaga kapag walang pera. Amen. Amen po ba? Amen. Problemado ang tao kapag kulang o walang pagtugon sa pangangailangan, katulad ng mga alagad sa ating kwento. Pero alam nyo, mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi niya pinaalis ang mga tao. Luke 9:13, ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magpakain sa kanila. Amen? Ang pinaparating po ng Panginoon dito ay concern ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Partikular sa ating pangangailangan pananalapi. Hindi sinabi ng Panginoon, ay, oo nga, no? O sige, paalisin nyo na sila. O kaya, hindi, hayaan nyo lang sila magutom. O kaya sabi ng Panginoon, huwag nyo akong abalahin sa pagkain na yan. Busy ako sa mga spiritual na bagay. Nagtuturo at nangangaral ako. Hindi, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, pakainin sila. Amen? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Concern ng Panginoon sa pangangailangan ng mga tao ng oras na ito. Ganun ba? Nagugutom na ba sila? O, sige, tara. Di ba kainin sila? Alam nyo mga kapatid, hallelujah, ngayong umaga, sasabihin ko sa iyo, concern din ng Panginoon sa pangangailangan mo. Amen? Lalo na sa dako o sa bahaging pananalapi sa ating buhay. Amen? Nandiyan ba yun sa harapan? Whatever you're going through financially, God cares. Whatever you're going through financially, ano man ang iyong pinagdadaanan sa oras na ito, particular, specifically, sa dakong pinansyal, ang Diyos ay nagmamalasakit. God cares. Matthew 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon sa ipapawid. Ano, lalabas pa ba tayo? Kailangan pa ba natin tingin ng mga ibon? Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iimbak sa kamali. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa kanila? Verse 31, tuloy natin, hanggang 32. Kaya huwag kayong mag-alala. O sino nag-aalala ngayong umaga? Wala nag-aalala? Thank you, Lord. Pastor, kinakaya mo lang. Anong kakainin namin? O ano ang iinumin namin? O ano ang susutin namin? Amen?
Ang totoo nga, mga kapatid, yung iba nga sa inyo, kumpleto pa nga tayong pagkain, eh. May almusal, may tanghalian. Sino sa inyo kayo ng problema ng susuotin? Ng problema kasi sobrang dami. Pwede din susuot. Pero yung walang susuot, amen po ba? Ito ang mga bagay na pinagsisikapan ng mga hintil. Ngunit, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam ng Diyos. At hindi lang alam ng Diyos, kundi nagmamalasakit ang Diyos. Amen po ba? At ito pa ang isang magandang balita, mga kapatid. Hindi lang ang Diyos ay concerned sa ating mga pangangailangan, kundi kaya i-provide ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Not only is God concerned about our needs, but God can provide for our needs. Amen? Pwede ko bang marinig ang amen? Amen. God can. Kung Tagalog ng can, kaya. Kaya ng Diyos i-provide ang mga pangangailangan mo. Amen po ba? Ito ang pangako ng Diyos. Ito ang kayang gawin ng Diyos. Miracle provision. Kung ano yung kulang sa atin, kaya ng Diyos punan. Kung ano yung wala sa atin, kaya ng Diyos ibigay. Kung ano yung pangangailangan natin, kaya ng Diyos tumunan. Amen po ba? That is the God we serve. That is who you are. Waymaker, miracle worker. Amen po ba? Promise keeper. First point, promise ng Diyos. Amen? Siya ay keeper, tumutupad ng mga pangako. Amen? So ito po ang pinupunto ng Panginoon sa tagpong ito na pinag-uusapan natin. Ang Diyos ay nagpo-provide. Pangalawa, pag-usapan natin mga kapatid, miracle path. Kapag sinabing path, daanan. Para mangyari ang miracle provision, may daanan tayo na dapat lakaran o meron tayong mga kailangan gawin. Una, mga kapatid, you have to believe that God can provide. You have to believe. Ito palagi ang first step that God can provide. Listen, miracle provision is an issue of faith. Amen? Pananampalataya. Nananampalataya ka ba na kayang i-provide ng Diyos ang iyong mga pangangailangan? Kung doon pa lang, mga kapatid, ay supply na, o hirap ka ng maniwala, o manampalataya na ang Diyos ay kayang i-provide ang iyong mga pangangailangan, listen, mga kapatid, hindi na magpo-provide ang Diyos. Kung doon pa lang, hirap ka ng maniwala, hirap ka ng manampalataya, doon pa lang, hindi na magpo-provide ang Diyos. Tandaan, mga kapatid, ang Diyos ay hindi kumikilos dahil sa pangangailangan natin. Ang Diyos ay kumikilos dahil sa pananampalataya natin. Hindi siya kikilos, hindi na tutugunin ang pangangailangan mo dahil may pangangailangan ka. Ang usapin palagi, mga kapatid, ay may pananampalataya ka ba? Nananampalataya ka ba? Amen? Dahil ang sabi ng Bible, hindi nakalagay dyan, Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Kaya kahit may pangangailangan ka, pero kung wala ka naman pananampalataya sa Diyos, hindi magiging kaluguran yun sa Diyos. Amen po ba? For without faith, it is impossible to please God. Amen. Matthew 9:28-29. Pagdating na Jesus sa bahay, na kanyang tutuluyan, lumapit sa kanyang mga bulag na lalaki, tinanong niya sila, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Narito ang Panginoon, tinatanong niya. Sumagot sila, opo, Panginoon. At hinipo niya ang mga mata nila at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Be it unto you according to your faith. Sinabi pa dyan, mangyari sa inyo dahil kailangan ninyo. Yung ba yung sinabi dyan? Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Ito naman po ay miracle healing. Amen? Pinagaling ng Panginoon yung mga bulag. Pero alam niyo mga kapatid, kung ang sinagot dito ng mga bulag ay, naniniwala ba kayo? Kaya ko pagalingin? Tapos sabi ng mga bulag, hindi kami sigurado, Lord. Parang hindi mo ata kaya. Alam niyo, naniniwala ako, hindi sila gagaling. Hindi sila makakakita.
Pero dahil nanampalataya sila sa Panginoon, bumalik sila. Mga kapatid, hindi lang po ito totoo sa miracle healing. Totoo din po ito sa miracle provision. Ang unang hakbang para maranasan natin ang mahimalang provision ng Diyos ay pananampalataya. Katulad na nakikita ninyo sa bandang dulo, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Amin po ba? Para bang sinasabi ng talatang ito, mga kapatid, kung ano ang pinaniniwalaan o sinasampalatayanan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Nakuha niyo po ba? Amen. Kung ano ang pinaniniwalaan o sinasampalatayanan mo sa Panginoon, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya kung naniniwala ka na kaya kang pagalingin ng Diyos, maniwala ka rin na kaya i-provide ng Diyos sa mga pangangailangan ninyo. Eh, pastor, ang taas ng diesel ngayon, ang taas ng gas ngayon, ang taas ng kuryente ngayon, ang tataas ng mga bilihin ngayon. So what? Ang sabi ko, so what? Oo, nagtataasan ng bilihin at gastusin ngayon. Pero kaya pa rin mag-provide ng Diyos. Iba ang lupa sa langit. Amen po ba? Amen. Hindi apektado ang Diyos ng mga nangyayari dito sa lupa. Na mga inflation, hindi apektado ang langit. Amen po ba? Amen? Kahit kung sabihin mga kapatid, mayaman ang Diyos. Mas mayaman pa sa mga pinakamayamang tao dito sa balat ng lupa. Amen? Hallelujah. Kaya ang usapin pa rin mga kapatid ay pananampalataya. Nananampalataya ka ba na kaya ng Diyos? Sa kabila ng mga nangyari sa ating kapaligiran. Katulad sa ating kwento, ang pinangyarihan ng eksenong ito ay sa disyerto. Kung saan nga walang tindahan, walang palengke. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ko, ito ay sinadya ng Panginoon. Una, para ipakita at ipakilala sa mga tao ng oras na ito kung sino talaga si Jesus at kung anong kaya niya gawin. Dito tayo sa ilang. Walang pagkain. Basta paano kami kakain? Ako, nandito ako. Maghihimala ako ng provision. Amen po ba? Amen. Kaya, ikalawa mga kapatid, para itulak ang mga tao na magtiwala sa Kanya lang. Kasi alam niyo po, ang mga tao kapag may ibang option, hindi 100% ang pagtitiwala at pagsampalataya nila sa Panginoon. Mayroong mga tao na nagtitiwala ako sa Panginoon at sa trabaho ko. Nagtitiwala ako sa Panginoon at sa negosyo namin. Nagtitiwala ako sa Panginoon at sa kamag-anak namin. Alam niyo mga kapatid, pakinggan mo ito. Minsan, dadalhin tayo ng Panginoon sa isang kalagayan na wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magtiwala lang sa Panginoon at sa kayang gawin lang ng Panginoon. Minsan, dadalhin ka ng Panginoon sa ganitong sitwasyon. Kagaya ng ginawa niya sa mga ito. Wala silang ibang option. Ang Panginoon ay susla. Ilang may desert. Dahil kakain dito. Amen po ba? Tandaan mo yun. Minsan, dadalhin ka ng Panginoon sa isang kalagayan na parang walang-wala. W. Ano yung W? Walang-wala. Amen. Amen. Alisi ka mag-anak, wala rin. Pati yung trabaho, biglang, di ba, nag-down. Yung negosyo, di ba, parang humina. Amen po ba mga kapatid? Dinala sila sa ilang na walang ibang magpo-provide kundi ang Diyos lang. Dahil may mga oras, listen, may mga oras na gusto ng Diyos sa Kanya lang tayo mananampalataya. Ayaw niya yung ganun. Kung nananampalataya ka nga sa akin, pero 40% lang, 60% sa trabaho mo. Amen? Alam ng Panginoon yon. Nandiyan pa po ba kayo? Lalo na maging sa usapin ng provision. Sabi ni Pastor Greg Mitchell, sa kanyang pangangaral, if you cannot trust God, nandiyan ba yan? For miracle provision, you cannot make progress in God. Amen? Galing talaga ng wisdom ng ating leader. If you cannot trust God for miracle provision, the work of God will be hindered. Amen? Kung hindi mo kayang pagtiwalaan ng Diyos
sa paglalaan sa mga mahimalang paglalaan, ang gawain ng Diyos mahadlangan. Sabi pa sa bandang dulo, if you cannot trust God for miracle provision, you are going to struggle to see any other miracles. Ganito kahalaga ang miracle provision. Kung hindi ka daw makapagtitiwala sa Diyos para sa miracle provision, mahihirapan kang makakita ng iba pang mga himala. Kung sa miracle provision pa lang, hindi mo na mapagtiwalaan ng Diyos, believe me, hindi ka daw makakakita at makakaranas ng ibang mga himala. Ganito kahalaga yung pagtitiwala sa Panginoon. Specifically, pagdating sa dako o sa bahagi ng pananalapi. Andiyan pa po ba kayo? Kaya naman pakinggan ko pangangaral ni Pastor Greg. Salamat sa Panginoon, pinakinggan ko. Mas natutunan kong manampalataya at humingi sa Diyos. Sa morning prayer, ang sinasabi ko palagi, Panginoon, wala naman akong ibang mahihingian kundi ikaw lang. Sinasabi ko yun. May pangangailangan kami, Panginoon, may pangangailangan ng church, sa iyo ako humihingi. At alam ko na kaya mong i-provide yun. Hinahamon ko ang Panginoon, kaya mong i-provide yun. Sinasabi ko sa Kanya, amen po ba? That's faith. Sabi ko, that's faith. Hindi yung, Panginoon, huwag na nga lang. Kasi ng mga baby. Huwag na lang. Ako nang bahala dito. Kakayod na lang ako. Amen? Diyan pa po ba kayo? Alam niyo mga kapatid, huwag ka lang manampalataya na kaya ng Diyos, kundi manampalataya ka rin na kayang mag-provide ng Diyos dahil mahal ka niya. Sabi ko dahil iniibig ka niya. Amen? Sa ating kwento mga kapatid, kapag binasa niyo kanina, may nabasa ba kayo na yung mga tao nagpagkirapan, nagmakaawa sa Panginoon para pakainin sila? Lord, please, pakainin mo naman kami. Pero ang Panginoon, gusto niyang pakainin sila. Bakit? Dahil nagmamalasakit ang Panginoon sa kanila. Ganon din sa iyo mga kapatid. Manampalataya ka na hindi lang magpo-provide ng Diyos, hindi lang kaya ng Diyos mag-provide, kundi magpo-provide ng Diyos because He loves you. Dahil mahal ka niya. Ang sabi ko, dahil mahal ka niya. Amen? Kaya sa panalangin ko, mga kapatid, Panginoon, church mo ito. Sabi ko, anak mo kami. Lingkod mo kami. Iniibig mo kami. I-provide mo kung ang pangangailangan namin. Ibig mo ba? Ang mga anak niyo ba yung gano'n? Grabe pang lumut sa harapan mo. Pabahon. Baon no. Ipasok ka ngayon eh. Tama po ba mga tatay? Di ba? Halos magtabog yung mga anak mo, parang bigyan ng, di ba? Kasi alam mo, kailangan nila yun, may baon, lalo na kayo magpapasok na sa school. Tama po ba? Amen. Luke 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakanugod sa inyong Ama, na ibigay sa inyo ang kaharian. So ito po muna, faith, pananampalataya, you have to believe. Ikalawa, mga kapatid, yung una, medyo madali-dali. Manampalataya. Kahit sino sa atin ata dito, amen, kaya manampalataya sa Panginoon. Tama po ba? Pero itong ikalawa, dito nag-i-struggle ang maraming tao. At maraming mga mananampalataya. Bakit, Pastor? Dahil ito ay pagbibigay. Ayan na. Kalawa mga kapatid, you have to give. Amen. You have to give. Amen. Si Pastor Greg ay ating international leader o siya ang pinaka-leader natin sa buong fellowship ng Father's House sa buong mundo. At alam niyo po ba mga kapatid, focus tayo sa pangalawa para masundan niyo ako. Alam niyo ba na si Pastor Greg Mitchell ay mahilig mangaral sa pera? You heard it right. Si Pastor Greg Mitchell mahilig mangaral sa pera. Naikwento ko nga kay Brother Joseph. Tapos hindi ko alam, chinek niya pala.
Nung Thursday, last Thursday may gawain, sabi sa akin ni Brother Joseph, Pastor, totoo nga, ang daming pangangaral ni Pastor Greg tungkol sa pera. Napatunayan niya. Hinahanap niya, sinerge niya. Amen? Siguro mga kapatid, hindi lilipas ang isang taon na hindi niya dadaanan ang mangaral tungkol sa pera. Ngayon, kung titignan natin ang mabuti, parang mali. Pastor ba naman siya? Baka mag-iba ang tingin ng mga tao sa church. Tama po ba? Amen? Alam nyo, di ba? Medyo risky sa loob ng church ang preaching about money. Pero hindi. May nauunawaan si Pastor Greg na hindi naunawaan ng mga tao. Nangangaral po si Pastor Greg ng tungkol sa pera, hindi po dahil mukha siyang pera. Si Pastor Greg po natin ngayon mga kapatid, sumasakay pa rin ng mga regular airfare. Wala po siyang sariling jet plane. Sumasakay siya sa mga pangkaraniwang tao. Kung ano yung sasakay ng airplane, yun ang sasakay niya. Mula Prescott, Arizona, papunta dito sa Pilipinas. Hindi siya sumasakay ng mga first class. Hindi. Amen? Nangangaral si Pastor Greg ng tungkol sa pera dahil naunawaan niya ang katotohanan na ang Diyos ay konektado sa pera at ang pera konektado sa Diyos. Tatandaan po ninyo yun. Amen po ba? God is connected to money and money is connected to God because money is also a spiritual thing. Spiritual na bagay din po ang pera. May kinalaman ng Diyos. Amen? At alam niyo po mga kapatid, sinabi ko po talaga ito sa sarili ko. Sabi ko po talaga, ngayong taon, hindi ako mangangaral tungkol sa pera. Sinabi ko po yun. Sabi ko, ngayong taon, magpo-post ako because last year, alala niyo po, sunod-sunod, parang nangaral ako. Andito ata kayo noon, about money, para 3 services. Pero sabi ko, ngayong taon, hindi ako mangangaral ng pera. Sabi ko, ayoko. Kasi, may thinking ako na baka mamaya, sabihin ninyo, si Pastor, pero ano naman ang pangangaral? Kasi sinabi ko talaga, hindi ako mangangaral ngayon about money. Pero, nang mapakinggan ko ang pangangaral ni Pastor Greg, kinumbikta, sinaway ako ng Panginoon. Amen? Tignan niyo ang sabi, may panonorin tayo. Ayun o, miracle provision. Pakita sa ulit-ulit pakita. Ito po si Pastor Greg, atin pong pinaka-leader sa ating fellowship. Nangaral siya sa isang conference sa Tempe, Arizona. Pakay ulit. Joseph, ipay pa diretso. So here they have a need. So what does Andrew do? He goes and finds a boy who brought lunch and he asked him, would you be willing to give that to Jesus so he can work his will? Listen, pastors, you must preach on money. You must boldly take offerings. If you are afraid to preach on money, if you're afraid to nervous about offerings, you will never see a miracle dimension. I was preaching somewhere, and they said the pastors in this nation, they're all afraid to preach on money and ask for money. What do you suggest? I said, I suggest they're dead men. That's what I suggest. Their ministry will never go anywhere. I have heard pastors that take an offering, and they're telling the people, I don't want you to think we're after your money. Then sit down. Why else are you taking an offering? Nung pinakinggan ko yan, dyan ako na-review ng Panginoon. Sabi dyan, ni Pastor Greg, mga pastor, sabi niya mga pastor, kung takot kang mangaral ng pera, then sit down! Umupo ka na lang! Huwag ka nang magpastor. Hindi ako may sabi. Nakita niyo, may subtitle pa. Sit down! What are you doing there? Hindi ko makakalimutan. Okay po. Hindi ba po kayo? Pastors, do not be afraid to preach about money.
Si Pastor Greg, pastor ni Pastor Boyet. Pastor ko si Pastor Boyet. Kaya siya ay pastor ng pastor ko. Kaya kung naniniwala ako kay Pastor Boyet, naniniwala din ako kay Pastor Greg. Kaya nagsorry ako sa Panginoon after ko may pangalan nito. Amen? Ang gusto may parating ng Pastor Greg dito mga kapatid, kung gusto natin na maranasan ang pagpapala o binakit provision ng Diyos, kailangan natin magbigay sa Panginoon. Kapag binasa at pinag-aralan niyo po ang Bible, ganun din po ang sinasabi. Pansinin niyo po ito mga kapatid. Sa ating kwento, sundan niyo po ito na pinag-uusapan, walang pagkain. Hindi sapat ang pagkain. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga no. Amen. Ito wala na speech ni Pastor Greg. Alam niyo, ang Panginoon, pwede siyang manalangin. Tapos pagtapos niyang manalangin, uulan ng mga tinapay at mga isda galing sa langit. Sinong naniniwala kaya gawin ni Jesus yun? Wala pang pagkain. Okay, sige. Step backward. Lord, magpaulang ka ng mga tinapay at mga isda. Tapos bilang, amen? Ako naniniwala ko kaya gawin niya ng Panginoon. Nagpagaling nga siya ng mga bulag eh. Nagpatigil nga siya ng bagyo sa pamamagitan lang ng pagsaway sa bagyo. Amen po ba? Kaya naniniwala ako na kaya rin gawin ng Panginoon na magpaulan ng mga tinapay at isda. Pero, hindi niya ginawa. Anong ginawa niya? Naghintay ang Panginoon na may magbigay sa kanya. Pero kaya ng Panginoon, pag-pray lang siya, sige, tinapay lang pala, tsaka isda eh. Paulan ang tinapay isda. Pero hindi niya ginawa. Naghintay siya na may magbigay sa kanya. Andiyan pa po ba kayo? Ang galing po ba ng Bible? At pabuti na lang, may bata doon na handang ibigay ang bako niya. John 6:9, may isang bata rito na may 5 tinapay, 2 isda. Ngunit, ano naman ang silbi nito sa ganyang karaming tao? Amen? Mga kapatid, nang itong batang ito ay magbigay ng kanyang 5 tinapay at 2 isda, pansinin niyo mga kapatid, hindi tinandihan ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ko kailangan niya. Diyos ako eh. Insulto ka. Diyan pa po ba kayo? Kaya kong buksan yung langit. Hindi mga kapatid, kinuha ng Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda na binigay sa kanya. Luke 9:16, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. So may binigay yung bata. Nandiyan pa mo ngayon? Totoo rin ito sa mga istorya sa Old Testament. Amen? Ulit-ulit na lang po ito. Si Abraham. Amen? Bago niya nakilala na ang Diyos ay Jehovah Jireh o God will provide, may hiningi muna ang Diyos sa kanya, si Isaac. Amen? Pero binigay ni Abraham. At ito po ang nangyari, sumunod na nangyari. Genesis 22:10-14, kinuha niya ang itak. At nang papatay na sana niya si Isa, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy. Kaya kinuha ito ni Abraham at tinandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Nag-provide ang Diyos ng kapalit ni Isa. Pinawag ni Abraham ang lugar na yun na naglalaan ng Panginoon. God will provide. Ito ang pinagmula ng kasabihan sa bundok ng Panginoon, may inilalaan siya. Meron pa, yung byuda sa Zarepta, 1 Kings 17:12, sinabi ng byuda, nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Pero sumagot si Elias, verse 13, sinabi niya sa kanya, huwag kang mag-alala, umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos, magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. Piluin mo, mga kapatid, last meal na ito ng mag-ina, pero kinukuha pa ni Elias. Amen. Di ba dapat sana pagkarinig ni Elias na last meal na yan, ay ganun ba? Huling pagkain nyo na yan? Opo, sige. Huwag mo nang ibigay. Sa inyo na lang. Pero hindi mga kapatid. Amen. Ang sinabi ni Elias, ngunit ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo ito agad sa akin. May hinihingi, may pinapabigay si Elias na lingkod ng Diyos. Yun pala,
ay merong gagawin ng Diyos. Verse 14, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng harina ang iyong banga at hindi mauubusan ng langis ang iyong kapayan hanggang sa araw na padalang ko ng ulan ng lupa. May miracle, provision na gagawin ng Diyos. Pero, kailangan mo nang magbigay ng byuda. Pero, kailangan mo nang magbigay ng byuda. Is that your last meal? Akin na. Give it first to me. Kung ikaw ay nasa kalagayan ng byuda, would you give it? Would you give it? Ibibigay mo ba? Ibibigay mo ba? Ayun na. Sabi ko, di ba, mas mahirap itong pangalawa kaysa sa una. Pero alam niyo mga kapatid, nagbigay yung byuda. Anong kinalampasan? Verse 15 to 16, lumakad ang byuda at ginawa niyang sinabi ni Elias, kaya may pagkain sa araw-araw si Elias at ang byuda at ang pamilya nito hindi nauubos ang harina sa banga at hindi rin nauubos ang langis sa tapayan ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Yung last meal nila ay naging many more meal. Last meal. Pero naging many more meal. Nag-provide ang Diyos dahil nagbigay yung byuda. At ngayong umaga mga kapatid, hindi pa rin nagbabago sa salita ng Diyos. Luke 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo. Anong nauna? Anong nauna? Binigyan ba muna bago magbigay? Yung mukha ni Pastor. Nauna yung magbigay. Upang bigyan din kayo. Amen? Ikatlo, mga kapatid, you have to organize. Kasi hindi ko gusto ng miracle provision. Kailangan, ano ba yung Tagalog ng organize? May kaayusan. Organisado. Tama ba? Organisado? Amen? Luke 9:14, may 5,000 lalaki ang naroon. Sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, paupuin niyo sila ng grupo-grupo, na tig 50 bawat grupo. Amen? Nabanggit ko po last Sunday na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Sa mga narito, tama po ba? Pati sa tagpong ito, ipinapakita ng Panginoon ayaw ng magulo. Pero inyo kung gano'ng karaming tao yun, mas kalat-kalat sila. Ang ginawa ng Panginoon, teka lang, bago ko maghimala ng provision, i-grupo-grupo niyo muna sila. Nagigets niyo ba yung kwento? I-grupo-grupo niyo muna sila. Pag 50 bawat grupo. Amen? May kaayusan. Hindi pa kalat-kalat ang mga tao. Pastor, bakit pinaupo ng Panginoon ng grupo-grupo? Ang sagot ay para makita o malaman kung sino na ang nakakain at kung sino ang hindi pa. Ganun lang po kasimple. Amen? Alam niyo mga kapatid, organize, ang tawag doon. Alam niyo mga kapatid, ganun din ang gusto ng Panginoon pati sa ating pananalapi. Ayaw niya na magulo ang ating pananalapi. Kasi may mga tao na bara-para o bahala na pagdating sa pera. Amen. Diba? Minsan hindi niya alam kung magkano natanggap niya. Minsan hindi naman alam kung magkano ginastos niya. Amen. Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, dapat ay maayos ka pati sa paghawak ng pananalapi. Ano pong tawag doon? Ang tawag po doon ay budgeting. Sino sa inyo nagbabudget? Akala mo ba yung pastor? Amen? Budget. Ang pagbabudget ay pagpapakita ng organize. May kaayusan. Amen? At alam niyo mga kapatid, di kayo lahat sabi. Sino gusto pagpalain ng Panginoon? Ang tithes hindi hinuhuli. Tandaan niyo ito. Kapag hinuli mo ang tithes na para sa Panginoon, hindi ka makakapagbigay ng tithes. Pansinin niyo, pagtanggap mo ng sahod, kuryente, tubig, internet, grocery, mga bibilhin mo, ay, wala na yung tithes. Para hindi mo makalimutan ang para sa Panginoon, unahin mo kasi yung para sa Panginoon. Pagtanggap mo ng kinita mo ng sinahod, una mong iiwalay ang para sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid,
ang Panginoon, gusto niya palagi siyang una, even in our finances. Even in our finances. Hindi hinuhuli ang Panginoon. Pati sa pananalaki. Nandiyan pa po ba kayo? Budget, maniwala kayo sa akin. Pag hinuli mo ang tithes, mawawalan ka ng tithes. Makikita mo na lang, ay, oh, sorry. Ang gastos ko na naman. Believe me, believe me. Pero pag nasecure mo kaagad yung tithes, mapapansin mo, bakit ka na may sobra pa? Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Diba? Paano mapagpapalain ng Panginoon kung hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo? Paano mo kayo magpapalain kung hindi siya marunong mahawak ng pera? Nandiyan ka po ba kayo? Gastos doon, gastos dito. Pati yung tayo, ginastos. Amen? Hallelujah. So itong tatlo mga kapatid ang pinapakita sa tagpong ito, parang Diyos gumawa ng miracle provision. Ngayon, panghuling tapusin natin, miracle provision. Nag-provide ang Panginoon. Luke 9:16-17. Ginawa ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa mga alagad niya para ipamigay sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, inipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Dalawang bagay po ang gusto kong makita natin dito. Una, inabot ng Panginoon sa kanyang mga alagad yung mga tinapay at mga isda at sila yung mamimigay sa mga tao. Sabi ng Panginoon, kayo mag-abot sa mga tao. Bakit ginawa yun ng Panginoon? Dahil gusto niya turuan ng mga alagad na ganito ang nagagawa ng pagbibigay. Hindi ako magbibigay, kayo ang magbigay sa kanila. Amen po ba? Kasi habang nagbibigay yung mga alagad, mga kapatid, parang hindi nauubos yung tinapay at isda, nagmumultiply sa kanilang mga kamay. Habang binibigay nila, parang hindi nauubos yung tinapay at mga isda. Ikalawa, may sumobrang pagkain, 12 baskets. Para kanino? Para sa 12 alagad. Ano naman yun? Gusto ng Panginoon na maging reference point yun ng mga alagad na maunawaan nila na ang Diyos ay hindi lang Diyos ng sakto-sakto. Na ang Diyos ay hindi lang Diyos ng sapat-sapat. Kundi ang Diyos ay Diyos ng sobra-sobra. We do not serve the God of almost enough. We do not serve the God of barely enough. We serve the God of more than enough. Sabi sa mga pag-aaral, pwedeng 15,000 na tao ang pinakain sa tagpong ito. Imagine kung gaano karami yun, 15,000. Nakakita na ba kayo ng gano'ng maraming tao? 15,000? Imagine mo ba kung gaano karami yun? Kahit ata buong tao sa Pateros, di ba? Ilang bang tao din sa Pateros? Baka hindi pa umabot ng 15,000. Pero mga kapatid, lahat nakakain. May sumobra pa. May sumobra pa. Sabi ng Panginoon, hindi ako Diyos ng sapat-sapat. Ang sakto-sakto, Diyos ako ng sobra-sobra. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, nasaan ka magbahagi ng iyong buhay ngayon? O particular finances, lagi mong tatandaan, we serve the God of more than enough. At ito palagang pinanghawakan ko sa aking buhay. Amen? God will never run out of miracle power for provision. Ano ba yung sa harapan? Yun. God will never, sa Tagalog, ang Diyos ay hindi mauubusan ng kanyang kapangyarihan para mag-provide. Never run out. Hindi mauubusan ng Diyos. Ikaw lang ang mauubusan, pero hindi ang Diyos. Isaksak natin yun sa ating puso't isipan. Amen po ba? Sabi ng Bible, Haggai 2:8, sapagkat ang mga ginto at mga pilak ay akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang pilak at ginto daw ay sa Panginoon, o meron ng Panginoon, o marami ang Panginoon. At kung ang pilak at ginto ay sa Panginoon, mga kapatid, kaya niyang mag-release. Kaya niya magbigay. Kaya niya tayong bigyan. Amen po ba? Amen. Sa akin pong pagtatapos ngayong umaga, ito po ay testimony ni Pastor Greg. Doon din po sa preaching na yon.
Meron silang couple na nag-pioneer sa Boston, Massachusetts, sa Amerika. Napakamahal daw po ng mga renta doon. Siguro parang BGC sa Pilipinas. Pero sinare ni Pastor Greg yung ganitong pangangaral. Kaya po bibihira yung mga Bibihira yung mga nagpapayo sa Metro Manila kasi napakalumba ng mga upa dito sa Metro Manila. Biruin mo, napakaliit na bayan Pateros, pero yung upahan natin dito, 30,000. Nag-iisip na nga kami magpayo sa probinsya. Okay na rin naman kayo dito. Amen po ba? Nag-probinsya, 5,000. Mas malaki pa dito. Pero dito, grabe. Kaya marami tayong church sa probinsya. Amen? Ngayon, sinare pa sa Greg yung ganitong pangangaral. Tapos kinausap niya yung pastor, yung lalaki na yun, sabi ni Pastor Greg, if God wants us to reach expensive cities, then He will supply miracle money. Sabi sa lalaki, kung gusto ng Diyos na abutin natin pati yung mga napakamahal na syudad, ang Diyos magsusupply ng miracle money. Tapos nagkaroon ng conference, dumalo yung mag-asawa, at doon sa conference, nangusap ang Diyos doon sa lalaki na magbigay ng malaking halaga. Hindi na sinabi kung magkano, pero talagang malaki. Hamon, talagang nahamon yung mag-asawa. Tumugon yung mag-asawa, nagbigay sila doon sa conference. Pag-uwi nila sa lugar, kung saan sila nagpapioneer, yung disciple ng pastor ay bigla nag-check ng mailbox. Sa kanila po ay uso yung mga mailbox. Amen? Pero yung mailbox ay hindi lang daw po para sa kanila kasi parang siguro nakikishare sila ng ibang mga building. So yung mailbox ay hindi lang para sa kanila, may kahati sila, may iba pang gumagamit at nagpapadala doon. Nung tinignan ng disciple, sabi niya, Pastor, baka para sa iyo itong mail o sulat. Sabi ng pastor, hindi, baka para sa medical center. Katabihan nila ay medical center. Amen? Pero kinuha ng disciple ng sulat at nakita niya na naka-address sa church nila. Kaya sabi niya, Pastor, para sa iyo, nakapangalan sa church natin, Father's House. At nabuksan nila, amen, itong tumambad sa kanila. May lamang pera at yung pera ay nagkakahalaga ng $9,000 na cash at $1,000 na cheque. So, $10,000. Napakalaking halaga na po yun sa kanila. Sa atin ngayon, 10,000 pesos, napakalaking halaga na, dollars pa ba? Kinonvert ko po sa peso, itong $10,000. Ang lumabas po sa peso ay 614,740 pesos. Wow. Ayaw niyo pang maniwala sa miracle provision? Sabi ng pastor, yung nagbigay, hindi niya kilala at hindi dumadalo sa kanilang church. Pero may nakalagay na sulat, ganito nakalagay, Hello sir, the Lord directed me to give $10,000 for the Lord in the direction of His kingdom. Ito po yung nakalagay sa sulat. I didn't know who or where I should give it until I saw you giving a report in the Preston conference. Di ba po, sa mga conference, nagbibigay ng report ang mga pastor. I was watching online. May the Lord bless you and your congregation. Keep pressing forward and be a good shepherd. God is a miracle worker. Miracle provision. Pareho kami ng testimony, mas maliit na halaga lang yung sa akin. Amen? Nung tinawag kami para magpastor dito sa Pateros, although maliit lang yon, amen, pero para sa akin yun ay provision ng Panginoon. Ay isang kapatiran noon sa Mandaluyong, meron daw siyang pagbibigyan ng 2,000, pero hindi niya alam kung para kanino. Hanggang sa tinawag kami ni Rolin para mag-pioneer nga dito sa Pateros, nanonood pa na siya online. Sabi niya, okay, para kila brother team, Sister Rolin. Sinat niya agad si Rolin, sabi niya, kanina pa nangungusap si Lord sa akin. Magbibigay ako ng 2,000 pero hindi ko alam kung para kanino. Pero nung nakita ko kayo sa online, amen, sa inyo ko pala ibibigay. Pero alam niyo mga kapatid, bago yun, meron muna rin akong ginawang pagbibigay. Hindi lang yun automatic. Nung nag-aabot sa giving, amen, meron ako 500 pesos sa bulsa at isang 20 pesos. Ang sabi ng Panginoon, ibigay ko daw yung 500 pesos. Pero ang gusto ko ibigay yung 20 pesos. Alam niyo naman tayo mga tao, maging kapatago tayo. Amen po ba? Sabi ko, Lord, last money ko po talaga yun, Lord, last money ko. Baka pwede yung 20 muna, pero sabi ng Panginoon, ka na hindi, 500 ibigay mo. Yun pala, not knowing, may nakahanda na pala ang Panginoon.
Naniniwala ako kung hindi ko binigay yung 500, baka sa iba binigay yung 2,000. Pero yun yun, on the same night, yung 500 naging 2,000 pesos. Ito lang, last December. Naalala niyo po yung testimony, last December? Kung may nagbigay sa church ng 16,000 pesos, na hindi kapatiran dito. Hindi kapatiran dito. Pagtingin namin sa sobre, 16,000 pesos. Eksakto, mag-a-anniversary ang church. Kaya, nakapagbigay tayo ng love gift kay Pastor Rico Herrera. God is a miracle worker. Ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, bakit nagbibigay ako ng mga testimony? Amen. Huwag kang manood lang. Huwag kang pumalakpak na pag-galing. Huwag kang mamanghala. Bakit? Dahil ikaw mismo, listen, I'm challenging you, listen. Ikaw din, pwede kang magkaroon ng sarili mong testimony. Hindi yung papalakpak, ang galing, Ano, hanggang doon ka na lang? Tagapalakpak, ang galing naman. Kasi napapang... Nawain ng Panginoon, nag-provide ng Panginoon ng gano'n? Yes. Kung kayang gawin yun ng Panginoon sa akin, sa amin, kaya rin yung gawin ng Panginoon sa iyo. Pero kailangan mo munang faith, give, organize. Nandiyan pa po ba kayo? Miracle provision. Purihin, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong umaga, last na, pakipicture na lang po. Sabi ni Billy Graham, God is not limited. And He is certainly able to work in miraculous ways today, just as He did in biblical times. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa Bible na pinag-usapan natin ngayon, kaya pa rin gawin ng Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. Amen po ba? Ang Diyos, hindi siya limitado ng panahon, ng oras. Ang Diyos ng Bible ay Diyos pa rin natin ngayon. Kaya kung ano yung kaya gawin ng Diyos noon sa Bible, kaya pa rin gawin ng Diyos ngayon. Amen? Ito mga kapatid, sa amin na lang. Sa akin lang ito Panghuli na talaga. Napansin ko lang, kasi syempre, pag nangaral, aralin yung Bible, yung ang dating sa akin ito yung hindi palaging ganito, pero kung ano yung binigay mo, yun yung babalik sa'yo. Andiyan pa po ba kayo? Tignan nyo, ang binigay ng bata, 5 tinapay, 2 isda. Nung ipinanalangin ba ng Panginoon, naging kain at fried chicken? Nagets po yung point ko? Na tinapay pa rin at isda, yung nag-multiply. Kaya kung ano yung binigay mo, yun ang mag-multiply. Yung babaeng Juda, ano binigay niya? Harin at langis. Ano yung bumalik sa kanya? Harin at langis. Sa akin na lang yun, wala na isang pangaral ng pasugre. Ano binibigay mo? Pastor, bakit tayo nagbibigay ng pera? Ano gusto mo bumalik sa'yo? Hindi naman naging ba? Hindi naman naging lechon manok yun, di ba? Uy, tinapay isda. Ayos, gawin ko nga itong kanan tsaka lechon manok ko. Distribute nyo. Lechon manok na yan. Nakuha niyo yung point? Ano yung binigay? Yun yung bumalik. Nag-multiply na. Andiyan pa po ba kayo? Miracle provision. Purihin, palakpakan natin. Ito magsino mo lahat. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon Jesus. Tulungan mo, Panginoon, mga kapatid na ito sa palataya ng kanilang, amen, hindi lang, Panginoon, sa pagpapagaling, hindi lang sa pagpabagong buhay, Panginoon, hindi lang sa pagpapamilya, kundi, Panginoon, pati sa usapin ng pananalamin. Kailangan ka namin, kailangan namin ang iyong himala, miracle provision. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo kami. O Diyos, narito, Panginoon, alam mo ang pangangailangan ng iyong mga praise God. Mag-altaragol pa rin tayo. Amen. Ay first time po ba ngayong umaga? Amen. Pwede ka po ba namin samahan dito sa harapan? Ay isa po namin ipanalangin si Sister Shagala. Amen. Praise God, si Nanay. Maraming salamat po. Salamat po sa iyong pagdalaw. Samahan po kayo na ipag-pray lang po kayo dito sa harapan. Amen. Nakatingin po kayo dito lang po kayo nakatingin. Habang ipinagpipray ko si Nanay, ako naman po ay mangusap sa bawat isa. Praise God. Mag-altaragol tayo.
Anong kailangan mo? Amen? Pwede tayong humingi sa Panginoon. Kaya lang, may mga kailangan tayong gawin. Pananampalataya, pagbibigay. Organize ka ba pagaling sa maghawak ng pananalapi? Amen? Hindi yung pakalat-kalat. Amen? Yung nagulat ka na lang na, wala na pala akong pera. Yung gano'n, may gano'n kasi. Yung nagulat na lang. Ayaw na lang. Dali. Banal puntahan. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumpaba, nagsusumaho. Maging dapatin mo, ikaw ay basta mahalin ka. Sa'yo ang umiisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaho. Maging mo, ikaw ay mamasda, makarinig ka. Sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal. Luklukan ng iyong wagas na magsinta. Daluyan ng walang hanggang papuring pagsam. Mag-aligaw Diyos. Tayo po'y magsatayong lahat. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaho. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makarinig ka. Sa'yo ang umisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging walang puntahan. Luklukan ng iyong wagas na magsinta. Kaluyan ng walang hanggang mga ngunit samba. Mag-aligaw Diyos, ngayon at kailan. Mag-aligaw Diyos, ngayon. Mag-aligaw Diyos, ngayon at kailan. Patuloy, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umaga ito. Hallelujah! We give you glory. We give you praise. Salamat o Diyos. Mahal mo kami. Hanggang ngayon, nagpo-provide ka ng aming mga pangangailangan. Kaya mong gawin yon, Panginoon. Hallelujah! We give you glory. We give you praise. Thank you, Jesus. Let's pray, church. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa pangangaral ng iyong salita, sa pagpapaalala sa aming Panginoon na ikaw ay Diyos na napakasagana, hindi nawawalan at hindi nauubusan at hindi nagkukulang, Panginoon. Lord, tulungan mo, Panginoon Diyos,
Ang aking mga kapatid na ito, bawat pamilya, ama ng tahanan, ina ng tahanan, maging ang mga kabataan, Panginoon, sampalatayan ang kanila, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na nagpo-provide, Panginoon. Mga miracle provision, Panginoon Diyos, kahit ano pa ang nangyayari sa aming kapaligiran, sa aming bansa, sa ekonomiya ng aming bansa, Panginoon, na hindi ka malilimitahan ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Yes. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. You will never run out of your power for miracle provision, Panginoon. Lord, tulungan mo, O Diyos, ang aking mga kapatid na ito, ano man ang kanilang pangangailangan, iyong tugunin, iyong katagpuin. Sila rin, Panginoon, ay magkaroon ng sariling testimony, Panginoon, na patungkol sa iyong kapangyarihan, O Diyos, ng pagpuprovide at malilinig yun ng bawat church at ikaw ang matataas at manuluwalhati. Turuan mo rin kami, Panginoon Diyos, lalo na, Panginoon, yung ikalawang bahagi, Panginoon, Lord, yun ang iyong pangunahing susi at paraan, Panginoon. Kung walang pagbibigay, walang pagpapala. Tulungan mo, Diyos, ang ating mga kapatid na ito, yun ang kanilang makuha, maunawaan, Panginoon, hallelujah, at kanilang gawin. Marami pong salamat, hallelujah, sa ilamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon, sinasampalatayan na namin, inaangkin na namin, Panginoon, magpo-provide ka at makakarinig kami ng napakaraming mga powerful testimonies, Panginoon. Hallelujah, that you are the God who provides. Maraming pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus, Panginoon, magbigay ka, O Diyos, ng mga trabaho, hanap buhay, promotion, increase, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen. Palakpakan natin. Praise God, praise God. Mga kapatid, Amen. Dalhin niyo po yung pag-uwi. Ang Diyos nagpo-provide. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Ingat po tayo at pagmalaki tayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God.